Nang lumitaw ang babaeng iyon, nakilala agad ni Kinnan na siya ang babaeng nakasil. Agad siyang nagtanong, ikaw pala? Sumagot ang babae, bata, maipaghahanda kita ng isang walang katulad na sagradong lugar na mas maganda pa rito, para tulungan ang puno ng mahimalang bunga na mamunga ng ikapitong bunga ng langit at lupa. Pero bilang kapalit, gusto kong kunin ang dalawa sa mga bunga. Ano sa tingin mo? Lihim na nag-isip si Kinnan, kung ganoon, may matitira pang 4 na bunga, tiyak na makakaakit ito ng maraming walang kapantay na henyo. Nagsimulang makipagtawaran si Kinnan, sige, pero may 2 akong kondisyon. Una, kailangan mong manumpa na hinding-hindi mo kami sasaktan mula simula hanggang wakas. Ikalawa, kapag malapit nang mamukadkad ang ikapitong bulaklak at mamunga, saka mo lang maaaring kunin ang 2 bunga ng langit at lupa. Pumayag ang babae, sige. Babalikan kita pagkatapos ng 1 araw. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 1 araw, tumingala si Kinnan sa puno ng mahimalang bunga at naisip sa kanyang sarili, gaya nga ng inaasahan ko, ang lupa ng malalim na langit na ito ay maaari lamang magbunga ng 3 bunga ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, bumalik ang babaeng nakasil kanina at sinabi kay Kinnan, sumunod ka sa akin. Masunuring sumunod si Kinnan sa babae. Matagal-tagal na silang naglalakad at hindi pa rin dumarating sa kanilang patutunguhan. Nagtaka siya, hindi pa ba tayo nakakarating? Sinamaan ng tingin ng babae si Kinnan, na may halong inis, at nagtanong, wala ka bang kahit kaunting pasensya? Siyempre, sobra-sobra ang pasensya ni Kinnan, ngunit may iba siyang ikinababahala. Natatakot lang ako na baka ipagkanulo mo ako. Saka, lumampas na tayo sa oras ng libu-libong paghinga. Sa sandaling iyon, biglang iwinasiwas ng babae ang kanyang kamay. Isang sinag ng gintong liwanag ang lumitaw, at sa harap ni Kinnan ay lumitaw ang isang lupain sa likod ng liwanag na iyon, na parabang ibang dimensyon. Tulalang nagtanong si Kinnan, ito na ba ang ika-6 na walang katulad na sagradong lugar na naugnay sa lilang buwan? Sumagot ang babae, hindi ka naman pala gaanong mangmang. Ang banal na bundok na ito ay dapat sana'y lilitaw pagkatapos ng 3,000 taon, ngunit hindi ko alam kung bakit ito nagpakita ng maaga. Naisip ni Kinnan sa kanyang sarili, hindi mo alam, pero malinaw na malinaw sa akin. Dinala ng misteryosong babae si Kinnan sa loob at sinabing, ang banal na bundok ay napapalibutan ng isang pagbabawal na likha ng langit at lupa. Pagkatapos ng 10 araw, matutuklasan lamang ng mga cultivator mula sa mundo ng orihinal na dugo ang pagkakaroon nito. Pagkatapos ng 20 araw, kapag lumabo ang buwan ng Mayo, saka lamang mawawala ang pagbabawal at makakapasok ang ibang mga cultivator. Kung may maglakas loob na pumasok ng sapilitan, kahit na siya pa ang pinakamakapangyarihang pinuno, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos magsalita, huminto ang babae, humarap kay Kinnan, at itinuro ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang selyo sa kamay ni Kinnan. Ipinaliwanag ng babae, gamit ang selyong ito, maaari kang makapasok sa banal na bundok ng mas maaga. Tinignan ni Kinnan ang selyo sa kanyang kamay at sinabi sa babae, maraming salamat. Sumagot ang babae, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Pagkatapos ng lahat, babalikan kita para kunin ang nararapat sa akin. Makalipas ang ilang sandali, narating na ni Kinnan ang tuktok ng banal na bundok. Lumapag siya at nagsimulang magmasid sa paligid. Naisip niya, ang lugar na ito ay payapa at sagana sa espiritual na enerhiya, napakaangkop para sa paglilinang. Pagkatapos, inilabas niya ang punong dala niya. Oras na para gawin ang dapat gawin. Itinanim niya ang puno ng mahimalang bunga at patuloy na ginamit ang selyo ng espiritual na Panginoon. Pagkalipas ng 7 araw, muling tumubo at namulaklak ang puno ng mahimalang bunga. Sa sandaling iyon, bumalik ang babaeng nakasil kanina. Mukhang tamang-tama ang pagdating ko. Sumagot si Kinnan, tama, ngayon ang araw na mamumunga ang ikapitong bunga ng langit at lupa. Iwinasiwas ng babae ang kanyang kamay, at ang bunga ng langit at lupa ay lumipad patungo sa kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Kinnan, ayon sa ating kasunduan,
ang dalawang bunga ng langit at lupa na ito ay sa akin na. Ngayong tapos na ang usapan, ako'y aalis na. Pagkasabi nito, agad na lumipad palayo ang babae, iniwang mag-isa si Kinnan. Naisip muli ni Kinnan, ayon sa babaeng ito, sa loob ng 3 araw ay matutuklasan na ng ibang mga cultivator ang lugar na ito. Itinanim ko ang puno ng mahimalang bunga sa tuktok ng bundok, masyadong halata ang lugar na ito. Tiyak na makikita nila ito. Sapat na ang plano hanggang dito, hindi na kailangang gumawa pa ng anuman, maghintay na lang. Sakto, habang wala pang nakakapasok sa banal na bundok, titignan ko muna kung nakuha na ng walang may-aring diagrama ang paraan ng pagtatanong sa dao ni Il Trongmuit. Sa loob ng karagatan ng kamalayan ni Kinnan, ang paraan ng pagtatanong sa dao ay nakolekta na para sa kanya ng walang may-aring diagrama. Masayang tiningnan ni Kinnan ang kanyang nakuha. Ang paraan ng pagtatanong sa dao ng 3 dalisay na sinaunang kulto ay nasa aking mga kamay na. Oras na para unawain ang 3 dalisay na isang misteryosong sining. 2 araw ang lumipas, nagpatuloy si Kinnan sa matyagang paglilinang ng paraan ng pagtatanong sa dao ng 3 dalisay na sinaunang kulto. Matapos itong maunawaan, agad na gumawa ng hand seal si Kinnan para ipatawag ang puno ng batas ng dao. Ang puno ng batas ng dao ni Kinnan sa mga sandaling ito ay isa ng malaking puno. Ito ang resulta ng pagsasama-sama niya ng maraming paraan ng pagtatanong sa dao. Sinimulan ni Kinnan na idagdag ang paraan ng pagtatanong sa dao ng 3 dalisay na sinaunang kulto sa kanyang puno ng batas ng dao. Napangiti siya at naisip, ang susunod ay ang pagperpekto sa puno ng batas ng dao. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng banal na bundok, nagliwanag ang puno ng mahimalang bunga ni Kinnan sa buong tuktok. Ang banal na kapangyarihan sa itaas ng puno ng batas ng dao ay umikot ng 1 beses bago bumalik sa katawan ni Kinnan. Pagkatapos, biglang namulaklak ang puno ng mahimalang bunga. Medyo nagulat si Kinnan dito. Naisip niya, kahit isang bahagi pa lang ng puno ng batas ng dao ang naperpekto ko, malaki na ang itinaas ng lakas ko. Paano pa kaya kung makumpleto ko na ito ng buo? Tulalang tumingala si Kinnan sa puno ng mahimalang bunga at nagtanong, anong nangyayari dito? Dali-dali niyang tinawag ang kanyang kasama, Min Vong, lumabas ka at tingnan mo ito. Si Min Vong na mahimbing na natutulog ay biglang ginising. Inis siyang nagtanong, ano na naman? Itinuro ni Kinnan ang puno ng mahimalang bunga at sinabi, tingnan mo. Tumingala si Min Vong sa puno at nakita ang 10 bulaklak na namukadkad. Halos lumuwa ang mga mata nito sa nakita at pautal-utal na nagtanong, 10 bulaklak na sabay-sabay namukadkad. Anong ginawa mo? Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay na nagpapahiwatig ng kalituhan, hindi ko rin alam. Nawalan na rin ng masabi si Min Vong. Mula pa noong unang panahon, 1 beses pa lang nangyari na 10 bulaklak ang sabay-sabay na namukadkad sa puno ng mahimalang bunga at hindi na ito naulit pa. Nagulat si Kinnan at nagtaka, may kinalaman kaya ito sa aking puno ng batas ng dao? Sinabi naman ni Min Vong, kung hindi mo alam, hayaan mo na. Ayon sa alamat, kapag namukadkad ang 10 bulaklak ng puno ng mahimalang bunga, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang mangyayari. May natitira ka pang 7 bunga ng mahimalang puno, tandaan mong bigyan mo ako ng isa, ha? Diretsahang tumanggi si Kinnan, huwag kang masyadong sakim. Ang ipinangako ko lang sa iyo ay 1 bunga ng langit at lupa. Sumigaw si Min Vong, hoy kuripot! 1 araw ang lumipas, lalong naging maningning ang liwanag na nagmumula sa puno ng mahimalang bunga. Unti-unti na ring nawawala ang harang. Tumingala si Kinnan sa kalangitan at napabuntong hininga, mukhang malapit nang magpakita sa mundo ang banal na bundok. Kasabay nito, sa isang damuhan, isang grupo ng mga tao ang nakatuklas din sa banal na bundok. Isang lalaki ang itinuro ang tuktok ng banal na bundok at sinabing, tingnan niyo roon. May biglang lumitaw na banal na bundok. Sa tuktok, mukhang mayroong isang walang katulad na banal na bagay. Isang matandang lalaki ang pautal-utal na sumigaw, iiyon-iyon ang puno ng mahimalang bunga, isa sa 3 walang katulad na dao.
Agad-agad, matapos matuklasan ang banal na bundok, maraming tao ang dumagsa sa lugar na ito. Pinanood ni Kinnan ang mga taong nag-uunahan na parang mga pusang nakakita ng mantika. Masaya siyang nag-isip, magaling, magaling. Magsilbi kayong lahat na tuntungan ko para maabot ang antas ng walang kapantay na pinuno. Sa sandaling iyon, sa paanan ng banal na bundok, nagtipon ang isang pulutong ng mga tao, bata't matanda. Masigla silang nag-uusap-usap. Hindi ko akalain na sa mundo ng orihinal na dugo ay lilitaw ang puno ng mahimalang bunga. At nakabuo na ito ng 7 bunga ng langit at lupa. 7. Sapat na ang 7 bunga para maging perpekto ang aking antas ng dao. Huwag nang sabihin 7, kahit 2 lang ay ayos na sa akin. Sayang lang at kailangan pa nating maghintay ng 10 araw bago maalis ang pagbabawal sa banal na bundok. Samantala, sa loob ng punong himpilan ng sekta ng Daochu, si Wu Huisheng ay naglilinang sa loob ng isang sword formation. Pumasok ang kanyang guro at sinabing, Huisheng, lahat ng iyong mga nakatatandang kapatid sa sekta ay nakarating na sa mundo ng orihinal na dugo. Sigurado ka bang hindi mo gustong tingnan? Walang gaanong interes na ipinakita si Wu Huisheng. Nagtanong siya, naroon ba si Kinnan? Umiling ang kanyang matandang guro. Iyan ay hindi ko alam. Mula noong malaking pagbabago sa lugar ng 6 na pinagbabawal na kaisahan, hindi na natagpuan ang kanyang kinaroroonan. Hindi rin siya bumalik sa sekta ng malawak na universo at ilang. Gayunpaman, sa tingin mo ba, sa kanyang pag-ugali, palalampasin niya ang ganito kalaking kaganapan? Agad na tumayo si Wu Huisheng at sinabing, tama po kayo, guro. Aalis na ako agad. Sa kabilang dako, sa ika-8 maliit na immortal realm, sa loob ng sekta ng Azure, nakaupo ang Sectmaster sa kanyang upuan. Matapos marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan, bigla siyang humalakhak ng malakas. Ha ha ha! Ang batang si Kinnan na yon, napakatapang talaga. Nakagawa pa siya ng ganito kalaking ingay. Lihim siyang nag-isip, maaaring hindi alam ng iba, ngunit ang aking banal na katawan na walang bahid ng libu-libong batas, ay laging mayroong isang bahagyang koneksyon sa asul na bulaklak sa loob ng karagatan ng kamalayan ni Kinnan. Siyempre, nararamdaman ko na nasa mundo ng orihinal na dugo si Kinnan. Malamang, napansin na rin ng sinaunang bawal ang pagkakaroon ni Kinnan. Pagkatapos, magalang na nagtanong ang nasasakupan, Sectmaster, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating kumilos ng maaga? Narinig ito ng Sectmaster at agad na tumanggi, hindi kailangan. Sa ngayon, kung paano niya gustong maglaro, hayaan niyo siyang maglaro. Kailangan lang nating tiyakin na mananatili siyang buhay bago niya maabot ang antas ng kataas-taasang pinuno ng 9 na langit. Kapag naging kataas-taasang pinuno na siya ng 9 na langit, tiyak na magiging ganap ang asul na bulaklak. Sa oras na iyon na ang pagkakataon nating anihin ang mga bunga. Sa mga sandaling ito, sa paanan ng banal na bundok, ang walang kapantay na henyo ng angkan ng mga diwata ay lumipad din para makisaya. Nang makita siya ng mga tao, nagsigawan sila, si Lukinyin ng angkan ng mga diwata ay narito na. Pagkatapos, 2 pang tao ang lumitaw. Muling nagsigawan ang lahat, si Zuyan ng angkan ng naglalagablab na apoy at si Gu Xiaoyao ng angkan ng sinaunang kasulatan ay dumating na rin. Hindi lang iyon, nakikita ko sa likuran si Jiao Lijin ng angkan ng dakilang pagmamataas, ang ika-12 batang amo ng angkan ng mabituing kalangitan, si Wuti ng angkan ng malaking kalamidad, at si Ling Tsongsu ng angkan ng dao ng salita. Sa tuktok ng banal na bundok, nakatayo si Kinnan at nagmamasid. Naisip niya, kung magpapatuloy ito, ang mga walang kapantay na henyo mula sa mga sinaunang angkan lamang ay aabot na sa hindi bababa sa 30 tao, hindi pa kasama ang iba pang mga henyo. Sayang lang at may mga cultivator na ngayong nagbabantay sa banal na bundok sa lahat ng oras. Kung hindi, gusto ko sanang umalis sa banal na bundok at pumunta sa lungsod ng batas ng 5 angkan para makipag-ugnayan sa mga walang kapantay na henyong iyon. Paglipat ng eksena sa lungsod ng batas ng 5 angkan, makalipas ang 3 araw. Sinabi ni Meng Jiugong sa isang grupo ng mga walang kapantay na henyo, maraming salamat sa inyo, mga kapatid sa Dao,
sa pagbibigay galang at pagdalo sa piging na aking inorganisa. Isang tao ang nagsalita at nagtanong, Menjugong, ginawa mo ang lahat para tipunin kami rito. Siguradong hindi lang para sabihin ang mga walang kwentang salitang iyan, hindi ba? Nang marinig ito, naisip ng iba, matagal nang alam na hindi magkasundo ang sekta ng Dao ng mapanlinlang na diwata at ang sekta ng gintong diwata ng Siyam na Palasyo. Pero hindi ko inaasahan na si Zongchang ay hindi magbibigay ng anumang paggalang kay Menjugong. Sumagot si Menjugong, dahil nagtanong na si kapatid Zong sa Dao, didiretsuhin ko na. Ayon sa balita mula sa sekta ng gintong diwata ng Siyam na Palasyo, mayroon ng hindi kakaunting mga walang kapantay na pinuno na naghahandang sirain ang mundo ng orihinal na dugo at puwersahang pumasok. Kaya, sa tingin ko, maaari tayong magsanib puwersa para sirain ang pagbabawal ng banal na bundok bago pa sila kumilos. Agad na tumutol si Zongchang, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Sa lungsod ng batas ng 5 angkan, mayroong hindi bababa sa 10 kataas-taasang pinuno ng Siyam na Langit. Maglalakas loob ba ang mga walang kapantay na pinunong iyon na magpunta rito para magpakamatay? Muling nagsalita si Menjugong, ang mga pamamaraan ng 5 angkan ay napakahusay, ngunit ang mga walang kapantay na pinunong iyon ay hindi mga ordinaryong kalaban. At saka, huwag mong kalimutan, kapatid Zong sa Dao, may iba pang mga puwersa sa dilim. Huminto siya sandali at nagpatuloy, halimbawa ang sinaunang bawal. Biglang may mga tunog ng pagbasag na umalingaw-ngaw. Lumabas na 2 lalaki sa ibaba ang nagalit at dinurog ang kanilang mga pitsel ng alak. Salamat, kapatid sa Dao, sa pagsasabi sa amin. Ang aming angkan ng sinaunang kasulatan at ang sinaunang bawal ay mortal na magkaaway. Sumingit muli si Zongchang, may punto ang sinabi ni Yuan, ngunit isang cultivator na nasa unang antas ng Celestial Immortal at maliit na tagumpay sa antas ng Dao na tulad mo, anong karapatan mo para tawagan ang mga kapatid sa Dao na magsanib puwersa? Nang marinig ito, agad na nagalit si Menjugong. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw, ikaw. Sa sandaling iyon, isang lalaking may mabigat na espada sa likod ang pumasok at nagtanong, Zongchang, at ano namang karapatan mo para sabihin iyan sa kapatid ko? Si Jugong ang magiging sect master sa hinaharap, may likas na katawan ng magandang kapalaran. Ano ka ba namang klaseng nilalang? Nang makita ni Menjugong ang taong ito, tuwang-tuwa siyang sumigaw, Kuya. Bakit ka na parito? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sumagot ang lalaki, kung hindi ako dumating, hindi ba't bubulihin ka lang ng iba? Nagulat ang mga tao. Hindi namin inaasahan na si Meng Jingxian ay darating din. Siya ang numero 1 walang kapantay na henyo ng sekta ng gintong diwata ng Siyam na Palasyo. Nang ipanganak siya, nagdulot ito ng isang pambihirang pangitain sa antas ng Panginoon. Tumayo si Zongchang, nasasabik na sinabi, Meng Jingxian, tamang-tama ang pagdating mo. 5 taon na ang nakalipas, natalo mo ako ng kalahating galaw. Ngayon, tiyak na tatalunin kita ng isang buong galaw. Sumagot si Meng Jingxian, wala akong problema dyan. Pero baka mayroong ibang hindi matuwa. Katatapos niya lang magsalita nang may boses na narinig mula sa labas. Tama. Tinipon kayo ng sekta ng gintong diwata ng Siyam na Palasyo dito para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Kung gusto mo talagang makipaglaban, ako na lang ang magiging kalaban mo. Nang tumingin ang lahat sa labas, nakita nila ang 3 taong papasok. Agad na nakilala ng mga tao kung sino ito at nagulat na sumigaw, Jiangni. Naisip ni Zongchang, si Jiangni ang numero 1 walang kapantay na henyo ng pangkat ng sukdulang buhay, hindi pa kailanman natalo. Kung lalabanan ko siya, baka matalo ako. Nagsalita si Lu Qingyin para magpaalala, tama ang sinabi ni kapatid Jiang sa Dao. Sana ay pag-isipang muli ni kapatid Zong sa Dao. Nang makitang binigyan siya ni Lu Qingyin ng daan para umatras, sinamantala ni Zongchang ang pagkakataon, kung iyan ang sinabi ni na kapatid Lu at kapatid Jiang sa Dao, kung gayon, kalimutan na natin ito.